Hello mga ka-legit Dover Gods! Isa na naman panibagong updates po tayo ngayong gabi kung saan ay isang segment nga dito po sa Tape Bulagta ang patuluyan nang liligwakin ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Gods po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos po natin. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. At ngayong araw nga pag-usapan natin ito sapagkat kalat na kalat pa rin po sa social media ang ilan sa mga controversial issue na nababalot po dito sa Tape Bulagta. Meron po silang isang vlogger doon na hindi natin alam kung bayaran ba siya, pero nag-i-express kasi siya ng sarili niyang opinion patungkol po dito, kung saan nilabas niya to. Sabi niya, tignan mo, pagmasdan kung sino ang nagbubuhat daw sa Eat Bulaga, kundi ang tape. So, parang sinasabi niya dito, for without tape, hindi po magiging ganun katagal ang Eat Bulaga, which is very wrong. No? Kasi po, dahil po sa mga talents at sa lahat ng mga naroroon doon po sa show na yun, kaya po tumagal ng ganun katagal ng 43 years of existence ito pong masabing branded Eat Bulaga. Pero ngayong araw nga ay patuloy pa rin po inuungkat at talagang hindi pa rin tinatantanan ng ilan sa mga legit Dover Gods at mga netizen ang patungkol sa issue nga nito pong isang game show po nila na parang pinapatanggal na or pinapatigil pansamantala dahil pinapaimbestigahan pa nga ito pong mga reklamo na lumulutang patungkol po dito sa isang segment po nila sa Tape Bulagta kung saan talagang dumarami na po yung nagrereklamo. Kaso nga lang talagang isa sa mga parang nanghihinayang ilan sa mga legit Dover Gods dahil yung mga panahon po ng TVJ wala namang ganitong mga issue, but this time kasi if you remember, meron po silang isang segment na quick response or QR kung saan kailangan mong mag-scan, parang ganun yun tapos pag lumabas po siya at kailangan mong mag-send ng kung ano po yung number na lumabas dun para po masabi ng ikaw ang winner. So itama nyo po ako kung mali ako kasi hindi naman ako nanonood talaga ng ito pong Tape Bulagta na to, kaya hindi ko po talaga alam yung instruction. Pero this time ang according po sa ilan sa mga netizen na parang pinapatigil pansamantala ito pong segment na ito dahil nga napuno siya ng kontrobersya. Pero nitong mga nakarang araw nga, pag pinuntahan nyo po yung kanilang YouTube channel at yung kanilang Facebook page, makikita po natin na medyo nag-die down na at talagang medyo na po siya, tinatanggal ng paunti-unti tong mga bagay na to. Kasi kapag hindi pa po natigil, para kasing inilabas nila ito pong segment na ito nang hindi man lamang nila pinag-isipan. Kasi nga parang meron pong something na hindi malinaw dun po sa segment na yon, na bagay na hindi pa pwede sa ganitong klase ng industriya. Talagang matatagpo kayo as red flag, so dahil po dito ay napagdesisyonan na nga ng ilan sa mga ahensya na nangangalaga po sa mga consumers na katulad po natin na kapag may mga ganitong issue, kasi papasok po dyan ng DTI or Department of Trade and Industry. Kaya nga diba, sinite ko po sa inyo yung example patungkol po dito kay Mr. Willie Revillame kung saan kinall out po yung kanyang attention dahil sa pandarayang naganap sa kanya pong show. Kung maaalala po ninyo, na kinall out din po siya ni Joey De Leon patungkol dyan. Yun po yung issue na kailangan mong mamili at imi-mix match mo yung mga numbers, tapos tatanggalin nila yung takip. Ngayon pag ikaw nakakuha ng 1 million, may uuwi mo siya. So dahil po dun sa pangyayari na yun, mas naging maingat at mas naging mabusisi na po ang DTI patungkol po sa mga bagay na yan. Yes, of course, syempre naman may mga consumers kasi tayo na kailangan nilang pangalagaan when it comes to that. Dahil kasabay nito, pinapangalagaan din po nila ang ilan sa mga advertisers at ilan sa mga negosyante na nagbabayad po ng kanilang mga ads dito po sa mga noon time na to. Ngayon, kapag napupuno ng controversial issue yan,
pati po ang mga advertisers dyan mapupulaan. Kaya po talagang isa sa mga nakikita nilang pwede nilang gawin pansamantala ay itigil ito pong QR na ito dahil maraming ang reklamo ang naglalabasan ngayon. Kasi matapos mag-post ang isa sa mga contestant na parang kiniklaim niya that she or he is a winner at nag-post siya dun po sa official Facebook page po ng TAPE. Nag-comment po siya doon dahil nanalo siya pero never pa po siyang nakareceive ng any calls at never niya pa pong nare-receive yung kanya pong winner, yung kanyang napanalunan. Dahil doon to the rescue naman yung kanila pong attorney na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Sinabi nila na tinawagan na nila yung winner and at the same time, sinabi din po nila na meron silang mga hinihinging documents or parang katunayan na siya nga talaga yun. Yun yung kanyang paglilinaw. Pero this time, ihihinto muna pansamantala. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. At magre-react po tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol dito. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am Shi. Ito po si Anong Balita. Sabi niya, ang laki ng mga kasalanang ginawa ng mga inandamay pa ng yung ibang host. Kung ano sana ang pwede ikaso kina Isko, Boboy, Paulo, dapat ikaso dahil nakisali sila, kriminal sana ang kaso. Sobrang binaboy nila ang title para pag nagpunta na ito sa TVJ, sira na. Mabaho na, grabe sila kasuhan. Ayun. So, ito po yung ilan sa mga panawagan po ng mga netizen, ng mga legit lover cards na parang, kasi kapag sinabi mong Eat Bulaga, ini-incorporate mo yan sa pangalan ng TVJ, diba? So, salamat po. Sabi ni Tita Del Moral, masaya na mapanoorin ang new Eat Bulaga. Di po siya boring at nag-i-enjoy naman ang lahat. Di ko maisip, marami silang napapasaya at natutulungan. Palagi na lang ang host Eat Bulaga kapuso. Palagi nakikita ng bashers marites like QR. Ginawa ng issue sa dami ng nanalo at na-receive yung cash premium, nakita naman. Ayan, so ito naman po yung isa sa mga opinion po ng ilan sa mga followers ng ito pong branded Eat Bulaga na ito na napasa kamay ng tape, ano. So wala tayong magagawa. Ano niya yan yung kanyang ano niya yan opinion niya yan. Sabi ni Jasmine Camar, dapat naman talaga magpalit sila kasi hindi naman talaga sa kanila yung Eat Bulaga. Ang original na may-ari ang TVJ. Kaya dapat maimalik yun Eat Bulaga nang wala nang mag-bash sa kanila nang hindi sila matawag na fake Eat Bulaga. Ayun. So yun naman talagang isa sa mga malalaking issue na kinaharap nila ngayon. Patungkol nga dyan sa branded Eat Bulaga na yan. Sabi naman ni V or July 8792, dapat lang talagang palitan nila ang title show nila. Di man sila nakaisip ng Eat Bulaga para ilaban nila na sa kanila yon. Wala pa ang Tape Inc. May Eat Bulaga na. So paano naging sa tape yon? Production lang ang inyo for 42 years at not 44 years. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Yan ba ipapamana nyo sa pamilya nyo? Ang kuhain ng titulo na di nyo naman pinabuhusan ng isip at panahon. Ayun. So ito naman po ang isang opinion po ni Mr. July, no, if I'm not mistaken, Mr. or Miss, no. So sabi niya ganon, parang according kasi ang may sasabi lang natin dito, according to Tape Incorporated, hindi naman daw nila pwedeng isoli lang or di lang man daw nila pwedeng ibigay ang title na Eat Bulaga just for the sake of respect, kasi meron daw legality na tinatawag. So doon na lang tayo sa proseso, no, pero medyo matagal-tagal pa kasi yan Sabi ni Bino Camazo, magpalit na lang kasi sila ng title kung talagang magaling sila, nilalayasan na nga sila ng mga viewers at ads. True, no, kung makikita po ninyo, meron pa silang YouTube, may YouTube channel sila, pero yung YouTube po nila, yung YouTube na yon na pinaghirapan ng TVJ at ni Miss Jenny Perry ang gumawa, na ginagamit nila ngayon, akala nila makukuha nila yung sympathy or makukuha nila yung support ng mga legit lover cards, pero hindi nila alam, unti-unti na nga nababawasan ito pong YouTube channel na ito. Ang masama nito, baka magkaroon pa ng massive report, matatanggal yan, tatanggalin ng YouTube yan. Sabi ni Dustin Ray Matienzo, magpalit na nga kayo at ibagay nyo ang title na Eat Bulaga sa TVJ dahil si Joey De Leon ang nakaisip ng
yung title na yan. So ito naman po ang ilan sa mga komento niya, no. So salamat po sa inyong mga reaksyon at komento. Please, kung meron po kayo nais pong sabihin, mag-comment lang kayo sa comment section. At kung hindi pa kayo nakapag-like, nakapag-share at subscribe sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV.